tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding banta ang kinakaharap ngayon ng pandaigdigang ekonomiya dahil sa mabilis na pag-usbong ng mga murang drone sa merkado. Ang mga kagamitang ito na madaling gawin sa malakihang antas ay naglantad sa kahinaan ng mga kritikal na infrastruktura ng enerhiya sa buong mundo. Ang mga pasilidad na binuo sa loob ng maraming dekada at nagkakahalaga ng bilyong dolyar ay maaari ng mapinsala ng mabilis gamit ang mga murang teknolohiyang ito. Dahil sa napakababang halaga ng kanilang produksyon, ang mga drone na nagkakahalaga lamang ng ilang daan hanggang ilang libong dolyar ay may sapat na kakayahang sumira sa mga oil refinery at power station. Binabago nito ng lubusan ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng umaatake at nagtatanggol. Ang mga tradisyonal na sistema ng depensa ay tila hindi na sapat upang protektahan ang mga mahahalagang ari-ariang ito sa kasalukuyan. Ang mga aral mula sa mga aktwal na labanan sa Ukraine, Russia at Gitnang Silangan ay nagpapakita kung paano madaling naiwasan ng mga unmanned aircraft ang mga modernong air defense system. Ang mga refinery ng langis, mga planta ng kuryente at mga pipeline ay naging pangunahing target na ngayon ng mga drone. Ang ganitong uri ng makabagong pakikidigma ay mabilis na lumalaganap at nagdudulot ng matinding pangamba sa buong mundo. Ang Iran ang nagbigay ng isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa sa paggamit ng bagong diskarteng ito sa pakikidigma mula nang magsimula ang kanilang hidwaan sa Estados Unidos at Israel. Paulit-ulit na ginamit ng Tehran ang mga drone upang harangan at gambalain ang mga barkong komersyal na dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang estratehikong rutang ito ay napakahalaga sa daloy ng supply ng langis na kailangan ng maraming bansa. Bago magsimula ang mga krisis na ito, ang makitid na anyong tubig na ito ay dinadaanan ng halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at gas sa buong mundo. Ang mga nagdaang pag-atake ay nagpabagsak sa lumang paniniwala na hindi maaaring harangan ang Strait of Hormuz nang walang malakas na puwersang pandagat. Ngayon, ang mga murang drone ay sapat na upang lumikha ng matinding takot at magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya. Dahil sa lumalalang banta ng drone, ang mga bansa sa Gulf ay napilitang buhayin ang kanilang mga lumang plano upang bawasan ang pagdepende sa Strait of Hormuz. Sila ngayon ay nagmamadaling magtayo ng libu-libong kilometro ng mga bagong pipeline ng langis. Ang pangunahing layunin nito ay bigyang daan ang pag-export ng krudo at gas nang hindi na kailangan dumaan sa mapanganib na rutang madaling maabot ng mga drone ng kaaway. Ngunit may malaking kapalit ang hakbang na ito para sa kanilang pambansang seguridad. Ang bawat kilometro ng bagong pipeline, pumping station o power substation ay lumilikha lamang ng karagdagang target para sa mga sopistikadong pag-atake ng drone. Sa madaling salita, ang pagpapalawak ng infrastruktura upang maiwasan ang isang panganib ay nagbubukas naman ng mas malawak na lugar na madaling salakayin ng mga kalaban sa hinaharap. Napatunayan na ng Iran ang kakayahan nitong salakayin ang 12 ng mga refinery, planta ng liquefied natural gas, at mga istasyon ng kuryente sa buong rehiyon. Kasabay nito, ipinakita rin nila na kaya nilang mabilis na gumawa ng mga bagong drone kahit nasa ilalim ng mga kondisyon ng digmaan. Ang mabilisang produksyon na ito ay nagpapakita na ang modernong teknolohiya ay hindi madaling mapipigil ng mga parusa ng kanluran. Ang banta ng mga drone ay hindi lamang limitado sa Gitnang Silangan kundi kumakalat na rin sa iba pang panig ng mundo ngayon. Sa buong Europa, nag-ulat ang mga otoridad na matinding pagtaas ng mga pinaghihinalaang gawaing sabotahe at hybrid na pag-atake mula sa Russia. Ang mga target ay kinabibilangan ng mga offshore energy installation, mga network ng tren, mga kable ng kuryente, at mga network ng komunikasyon na mahalaga sa lipunan. Sa Ukraine naman nakita ang pinakamatinding pinsala na maaring idulot ng mga drone sa modernong kasaysayan ng pakikidigma. Sa mga nagdaang buwan, naglunsad ang Kyiv ng mga kawan ng long-range drones laban sa mga refinery at imbakan ng gasolina malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Nagdulot ito ng malaking pagkagambala sa supply ng gasolina at nagpakita na ang mga estratehikong pasilidad ay madaling maabot ng kaaway ngayon. Kasabay ng mga atake, nagtayo ang Ukraine ng isang malakihang industriya para sa lokal na paggawa ng mga drone sa bansa. Ayon sa mga ulat, gumagawa ang bansa ng daan-daang libong mababang halagang drone bawat buwan. Ipinapakita nito kung gaano kabilis naging laganap ang teknolohiyang ito sa merkado kung saan kahit ang mga maliliit na bansa ay maaari nang magkaroon ng sarili nilang kakayahang panghimpapawid sa mas murang halaga.
Ang pagdami ng mga murang drone ay nagpipilit sa mga pamahalaan sa buong mundo na baguhin ang kanilang mga pambansang sistema ng depensa na nangangailangan ng malaking budget. Napagtanto ng mga pinuno ng militar na ang mga tradisyonal na panangga ay hindi na epektibo laban sa bagong banta na ito. Kailangang maghanap ng mga makabagong paraan upang mapigilan at masira ang mga lumilipad na kagamitang ito bago pa man sila makapinsala sa bansa. Bilang pagkilala sa hamong ito, nag-anunsyo ang mga miyembro ng NATO ng planong mamuhunan ng 40 bilyong dolyar para sa counter-drone capabilities sa susunod na 5 taon. Layunin din nilang sanayin ang mas maraming operator ng drone bago matapos ang taong 2027. Ang malaking pondong ito ay gagamitin upang bumuo ng mga makabagong teknolohiyang makakatulong sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Kabilang sa mga teknolohiyang binuo ay ang mga advanced radar, mga communication jamming system, interceptor drones, at mga directed energy weapon tulad ng laser. Ang mga sistemang ito ay idinisenyo upang sirain ang mga unmanned aircraft bago pa man sila makarating sa kanilang mga target. Ayon sa NATO, ang epektibong depensa ay nakasalalay sa mabilis na pagtukoy, pagkilala at pag-neutralize sa mga drone na ito sa himpapawid. Ang teknolohiya ng drone ay nagpabago sa takbo ng labanan dahil ang mga tradisyonal na sistema ng air defense ay kadalasang hindi angkop laban sa maliliit at mababang lumilipad na sasakyan. Bukod dito, ang mga misal na ginagamit sa pagtatanggol ay mas mahal kumpara sa halaga ng mga drone na sinusubukan nilang pigilin. Ang ganitong sitwasyon ay lumilikha ng matinding kawalan ng balanse sa ekonomiya at militar ng mga bansa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay may pagkakahawig sa unang digmaang pandaigdig kung saan ang mga machine gun at barbed wire ay nagpabago sa mga taktika ng militar noon. Noong panahong iyon, ang ilang sundalo na may hawak na machine gun ay kayang pumatay ng daan-daang umaatake na tumatawid sa bukas na larangan. Ang resulta nito ay ang mahabang labanan sa mga trench na nagdulot ng matinding pagkapatas ng magkabilang panig sa digmaan. Matapos lamang ang pagbuo ng mga bagong teknolohiya tulad ng mga tangke at combat aircraft ay tuluyang nabasag ang pagkapatas ng labanan noong unang digmaang pandaigdig. Ang kasalukuyang banta ng drone ay malamang na dumaan din sa katulad na proseso habang ang mga pamahalaan ay bumubuo ng mga epektibong countermeasure. Ngunit sa ngayon, ang taktikal at pang-ekonomiyang bentahe ay pabor pa rin sa mga umaatake sa buong mundo. Upang labanan ito, pinag-aaralan ng Saudi Arabia ang pagpapalawak ng kapasidad ng kanilang pipeline na nag-uugnay sa mga silangang oil field patungo sa baybayin ng Red Sea. Ang pipeline na ito ay napatunayang napakahalaga noong panahon ng digmaan sa Iran na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa pag-export ng milyon-milyong bariles ng langis araw-araw sa kabila ng mga nagaganap na matinding kaguluhan sa buong rehiyon ngayon. Ang United Arab Emirates, Iraq at Kuwait ay nagpapalawak din ng kanilang sariling mga pipeline upang maiwasan ang panganib sa Strait of Hormuz. Bagamat ang mga infrastruktura na ito ay nagbabawas ng panganib sa isang estratehikong lugar, lumilikha naman ito ng malawak na network ng mga pasilidad na mas mahirap bantayan. Dahil dito, ang mga kumpanya ng enerhiya ay nahaharap sa mas malaking hamon sa seguridad ng kanilang ari-arian. Sa pangkalahatan, ang murang teknolohiya ay patuloy na magiging banta sa mga bilyong dolyar na pasilidad ng enerhiya sa buong mundo. Hanggat hindi nalulutas ang kawalan ng balanse sa pagitan ng halaga ng pag-atake at pagtatanggol, ang mga drone ay mananatiling isang malaking panganib sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga bansa ay dapat magtulungan upang mahanap ang tamang solusyon bago maging huli ang lahat para sa ating seguridad. Isang napakalaking pagbabago sa seguridad ang nagaganap ngayon sa Strait of Hormuz. Matagumpay na nakapagtayo ang US Navy ng matibay na kalasag sa estratehikong rutang ito upang protektahan ang mga barkong may dalang langis laban sa mga banta ng pag-atake mula sa Iran. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa sitwasyon ng seguridad sa rehiyon na dati ay pinamumunuan ng takot at matinding tensyon. Ayon sa pinakahuling opisyal na datos mula sa Kepler, isang nangungunang organisasyon na nagmamasid sa mga barko gamit ang satellite at mga signal ng pagkakakilanlan, higit sa 80% ng mga barkong dumaan sa Strait of Hormuz sa nakalipas na 2 linggo ay gumamit na ng timog na ruta. Ito ang opisyal na koridor ng karagatan na kinikilala ng International Maritime Organization at dumadaan sa teritoryo ng Oman. Ang kasalukuyang sitwasyong ito ay lubhang naiiba kumpara sa mga naganap noong nakaraang buwan.
Noong mga panahong iyon, halos walang barko ang naglakas loob na dumaan sa rutang ito dahil sa matinding pangamba na sila ay puntiryahin at mapinsala ng mga drone at missile ng Iran. Ang takot na ito ay nagdulot ng pansamantalang pagkaparalisa sa daloy ng supply ng langis na nagpabahala sa maraming bansa sa buong mundo. Ayon kay Humayun Falakshahi, ang pinuno ng pagsusuri sa industriya ng krudo sa Kepler, mas nagtitiwala na ngayon ang mga may-ari ng barko sa proteksiyong ibinibigay ng militar ng Estados Unidos. Ang presensya ng US Navy ay nagsisilbing matibay na proteksiyong pangseguridad na nagbibigay ng lakas ng loob sa mga kapitan at kumpanya ng barko na piliin ang timog na ruta para sa kanilang napakahalagang paglalakbay. Nagsimula ang US Navy sa kanilang operasyon ng pag-escort sa mga barkong tanker sa Kipot noong Mayo. Pagsapit ng Hulyo, ang mga barkong dumaan sa rutang pinoprotektahan ng Estados Unidos ay nagdala na ng tinatayang 5 milyong bariles ng langis bawat araw palabas ng Persian Gulf. Ito ay itinuturing na isang napakahalagang hakbang para sa pagpapanatili ng katatagan ng supply ng langis sa buong daigdig. Inihayag ni US Energy Secretary Chris Wright nitong nakaraang linggo na ang kabuuang dami ng langis na dumadaan sa Kipot, kabilang ang mga barkong gumamit ng mga alternatibong ruta sa paligid ng rehiyon, ay umabot na sa 15 milyong bariles bawat araw. Ang bilang na ito ay napakalapit na sa karaniwang 20 milyong bariles bawat araw na naitala bago magsimula ang digmaan sa rehiyon, na nagpapakita ng mabilis na pagbawi ng industriya. Ayon kay Michelle Wiese Bachmann, isang eksperto sa pagpapadala mula sa kilalang kumpanyang Windward, ito ay isang hindi inaasahang malaking tagumpay. Sinabi niya na nagawa ng US Navy na panatilihing ligtas at epektibo ang timog na koridor sa kabila ng patuloy at agresibong mga banta ng pag-atake mula sa militar ng Iran. Ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa husay ng koordinasyon ng mga puwersang Amerikano. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga barko sa koridor na ito, nagpadala ang US Central Command o CENTCOM ng maraming barkong pandigma, mga helicopter, eroplano at mga makabagong sistema ng armas. Ang mga kagamitang ito ay partikular na idinisenyo upang harangin at wasakin ang mga drone at missile na pinapakawalan ng Iran laban sa mga tanker na nagbibigay ng agarang depensa sa anumang oras ng matinding panganib. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 20 barkong pandigma ang US Navy sa Gulf of Oman. Kasama rito ang 2 dambuhalang aircraft carrier, ang USS Abraham Lincoln at USS George H.W. Bush, gayon din ang mga destroyer na nagbabantay at nagpapatupad ng pagharang sa mga daungan ng Iran alinsunod sa utos ni Pangulong Donald Trump. Ang napakalaking puwersang ito ay nagpapakita ng matibay na determinasyon ng Amerika. Nakikipagtulungan din ang puwersa ng Estados Unidos sa kanilang mga kaalyado sa rehiyon ng Gulf upang isagawa ang malawak na operasyong ito. Araw-araw gumagawa sila ng listahan ng mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz patungo sa Arabian Sea at pabalik upang makabuo ng pinakamabisang plano para sa seguridad at proteksyon ng bawat isa. Ang koordinasyong ito ay naging susi sa pag-iwas sa mga hindi inaasahang insidente. Kapag sumapit ang gabi, ang mga barkong tanker ay pinapangkat sa malalaking convoy na bumibiyahe sa mga partikular na oras. Ang mga convoy na ito ay sumusunod sa timog na koridor sa ilalim ng direktang gabay ng militar ng US. Upang maiwasan ang pagtukoy ng Iran, kusang pinapatay ng mga barko ang kanilang Automatic Identification System o AIS na nagpapahirap sa mga radar ng kalaban na matukoy ang kanilang eksaktong lokasyon. Ang taktika na ito ay nagpapahintulot sa 15 hanggang 20 tanker na makapasok at makalabas ng ligtas gabi-gabi. Kinumpirma ng CENTCOM na hanggang sa kasalukuyan, matagumpay nilang na-eskortan ang higit sa 1,000 biyahe ng mga barko sa Kipot nang walang anumang malubhang insidente sa karagatan. Ipinapakita nito na ang kanilang plano ay hindi lamang teorya, kundi isang mabisang solusyon sa harap ng panganib. Ipinaliwanag naman ni Joshua Tallis, isang eksperto mula sa Center for Naval Analysis, na sa ilalim ng normal na kondisyon, ang pagpapanatili ng ganitong koridor ay nangangailangan ng napakaraming sundalo at kagamitan. Napakataas din ang panganib dahil kung makatama lamang ang Iran ng kahit isang barko, maaari nitong maparalisa ang buong kalakalan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat maliit na detalye ng misyon. Upang mabawasan ang panganib na ito, nagsagawa ang CENTCOM ng sunod-sunod na mga pag-atake mula sa himpapawid sa loob ng 2 linggo. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malubhang pinsala sa radar at kakayahan sa pagsubaybay ng Iran malapit sa Hormuz. Dahil dito, naging mas madali at mas ligtas ang operasyon ng pag-escort ng mga barkong pandigma ng Amerika na nagpahina sa kakayahan ng Iran na makita ang mga target nito sa bukas na dagat.
Dahil sa pagkasira ng kanilang mga radar, napilitan ang Iran na magpakawala ng mga drone at missile nang walang malinaw o tiyak na target sa mga lugar na pinaghihinalaan nilang may mga barko. Ayon sa mga opisyal ng US na sinipi ng Axios, ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit bumagsak ng husto ang porsyento ng mga matagumpay na pag-atake ng Iran dahil hindi na nila matukoy kung saan eksaktong naroroon ang mga barko. Noong Hunyo, hindi bababa sa 15 barko sa timog na koridor ang inatake, na ikinasugat ng 16 na mandaragat at ikinamatay ng 2. Ngunit noong Agosto, isang barko lamang ang natamaan malapit sa Oman, na nagresulta sa isang nasawi. Ipinapakita ng kapansin-pansing datos na ito ang malaking pagbaba ng pinsala at ang tagumpay ng depensa ng US laban sa mga agresibong aksyon ng militar ng Iran sa buong rehiyon. Sa kabila nito, iginigiit ng Revolutionary Guard ng Iran na sila pa rin ang may kontrol sa kipot at nagbanta na paiigtingin ang pag-atake. Hiningi rin ng Iran na gamitin ng mga barko ang hilagang ruta sa ilalim ng kanilang kontrol. Iginiit ni Parliament Speaker Muhammad Bakr Kalibaf na mananatiling sarado ang kipot hanggat hindi tinutupad ng US ang mga pangako nito na alisin ang pagharang at palayain ang kanilang mga ari-arian. Bagamat mas sumigla ang daloy ng mga barko dahil sa presensya ng US, marami pa ring malalaking kumpanya ng barko ang ayaw sumugal hanggat walang permanenteng tigil putukan. May basehan ang takot na ito. 2 barko ng Dynacom ang inatake noong Hulyo at 18 barko ng ADNOC ang naging target ng pambobomba sa kasagsagan ng labanan na nag-iwan ng maraming taong nasugatan. Ipinapakita nito na ang panganib ay hindi pa ganap na nawawala sa kipot. Bukod dito, nahaharap din sa matinding problema sa lohistika ang US Navy. Dahil halos ganap na nawasak ang kanilang pangunahing base sa Bahrain dahil sa mga unang pag-atake ng Iran, ang mga barkong pandigma ng Amerika ay kailangan pang maglakbay ng 5 araw patungong Diego Garcia sa Indian Ocean para lamang kumuha ng mga kinakailangang supply. Ang hamong ito ay nagpapahirap sa pagpapanatili ng kanilang mahabang operasyon. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ng CENTCOM na nananatiling epektibo ang kanilang misyon. Sinabi rin ni Pangulong Trump na marami pa ring langis ang dumadaloy sa kipot at humina na ang kakayahan ng Iran. Gayunpaman, binatikos ng Iran ang mga pahayag na ito at sinabing hindi sila kailanman susuko sa anumang pagpapakita ng puwersa ng Amerika na nagpapakita ng tensyon sa Strait of Hormuz ay malayo pa sa ganap na pagtatapos.